Delikado pala ang kalagayan ngayon ni Shijoka matapos matalo kay Pedro Taduran. Ayon sa balita, confirmed diagnosis is acute right subdural hematoma. Dumaan daw kaagad sa surgery itong si Shijoka. Naoperahan agad mga tol. Dahil sa sobrang dami ng suntok na tinamo sa ulo, nagkaroon tuloy siya ng subdural hematoma. Dahil sa sobrang dami ng suntok na tinamo mula kay Pedro Taduran, nagkaroon tuloy siya ng damage sa ulo. Tiniis na lang pala ni Shijoka ang sakit na nararamdaman niya sa laban. Pinilit na lang niya na matapos hanggang 12 rounds. Itong subdural hematoma mga tol, sinabi kasi dyan, acute na. Kaya inoperahan na. Kung hindi maganda ang pagkaopera sa kanya at hindi maganda ang recovery, pwedeng magresulta ito ng kamatayan. Kaya binabantayan ngayon ang kalagayan ni Shijoka. Kasi yung style ni Shijoka mga tol, sa kagustuhan niyang manalo, sumabay na rin siya ng suntok kay Pedro Taduran. Kahit makikita natin na umaatras na lagi si Shijoka, pinipilit pa rin niyang sumabay para makatama kay Pedro Taduran. Ang kagandahan naman sa pinakita ni Pedro Taduran, hindi siya tumitigil sa kakasuntok. Maraming stamina si Pedro Taduran at kaya niyang tanggapin yung mga patama ni Shijoka. Kaya sana makarecover kagad si Shijoka mga tol. Kung makarecover man si Shijoka, matagal din bago siya makabalik sa boxing at may posibilidad na hindi na ito makakabalik. Sa iba pang balita, Dimitri Bivol nagsimula na sa training. Naghahanda na agad si Dimitri Bivol para sa posibleng trilogy kay Artur Beterbiev. Marami pa rin ang interesado sa bakbakan ni Bivol at Beterbiev mga tol. Dahil close fight ang kanilang bakbakan, parang Triple G versus Canelo ito. Kaya abangan natin ang muling pagbabalik ni King Dimitri Bivol. Sa ibang banda, Lamont Roach Jr. nagsimula na rin sa training. Pinag-aandaan na ang rematch kay Gervonta Tank Davis. Kung magpakita ng mas impresibo ngayon si Lamont Roach, posible niyang talunin si Tank Davis. Sa ibang banda naman, pambansang kamao Manny Pacquiao, maganda na ang galaw niya ngayon mga tol. Isang linggo pa lang tumatakbo si Pacman sa bundok, bumabalik ng dating galawan. Ang madalas tinatanong na lang ngayon ng mga fans, yung stamina ni Manny Pacquiao at kung kaya pa tumanggap ng malakas na suntok. Kasi malalaman nila yan sa sparring kung ano yung mga pagkukulang pa ni Manny Pacquiao. Kasi dati 24 rounds na nakipag-sparring si Manny Pacquiao, 32 rounds. Noong kabataan niya yon, pero ngayon di ko lang alam kung ilang rounds na siya nakipag-sparring. Siyempre ang itatapat kay Pacman ngayon, matatangkad na sparring partner. Dahil yun ang galaw ni Barrio Barrios. Magaling bumato ng jab at magaling bumitaw ng straight. Kaya abangan natin ang update kung sino yung mga kukunin na sparring partner ni Pacman. Hindi na kasi papalabas yung mga sparring mga tol, sekreto na yon. Ang madalas pinapakita lang ni Pacman yung shadow boxing, pinapakita yung mitts, at yung araw-araw na pagtakbo. May isang video rin si Marvin Mabait TV mga tol, pinipilahan na si Manny Pacquiao sa Amerika. Ito mga tol talagang pinipilaan si Pacman. Tignan nyo naman kung gaano kadisiplina sa ibang bansa mga tol, talagang pumila sila. Okay mga tol, so abang na lang po tayo ng next update.